Ito mga sa meron tayong Honda Click na 150 na kusang tumatakbo kahit na hindi mo na ito lagyan ng gas o bigyan ng gas kapag umaandar. Example nito mga sir. Pagka unang start, medyo okay pa siya. Tapos namamatay-matay pa. Tapos minsan nag-wild. Kusang mag-i-speed yung gulong. Yan, tapos namamatay-matay pa. Tapos pag nilagyan mo ng gas, ayan. Tapos maya-maya, yan, pabago-bago na yung takbo or yung under ng motor. Mamatay-matay. Paandarin mo natin para may pakita ko muna sa inyo. Yan, tataas, baba. Yan. Yan, lumalakas na. Gusto na tumakbo. Kahit wala pa yung driver, gusto na tumakbo. Yan, hindi ko yan pinipihit mga sir. Yan, bumbay natin. Ayan. Babalik, tapos tatas uli. Ayan. Ayan, tumataas. Malaki lang yung gulong, kaya hindi natin makita umiikot. Pero ayan, oh, nakasahid kasi yung gulong niya, pero umiikot pa rin. Malakas yung minor, walang pumipihit. Kailan ba nag-start to? Kailan ba nag-start? Nung pinagawa mo yung ano? Nung pinagawa mo yung throttle body, doon nag-start. Pero nung pinagawa mo, hindi pa ganun. Nung bago mo pa ipagawa. Ayan. Kapag kaganyan mga sir, puntiryan nyo kagad yung ano, yung throttle. Kasi nag-start lang din naman itong problema niya nung pinalinis nyo yung throttle body. Baka kasi mayroong dapat na hindi galawin, na ginalaw. Kaya ganyan yung under niya. Ayan. Okay naman yung throttle cable natin. Yan, naka-relax. Kahit ikot mo yan, ayan, naka-relax pa rin. Ibig sabihin, walang problema yan sa throttle cable. Yan, walang problema yan. Ayan, bumabalik din, oh. Ayan. Ayan, pupuntirin natin kaagad yung ginawa. Baka kasi may in-adjust na hindi dapat i-adjust. Tulad ng throttle valves, yung pinaka-throttle valve niya, yung stopper. Isa rin yun na dapat hindi ginagalaw. Kaya tingnan natin, tanggalin natin yung U-box nya para makita natin o matanggal natin yung throttle body. Ito na, tanggalin natin yung U-box nya at susunod natin tatanggalin yung throttle body. Tatanggalin natin, check natin kung ano yung ginawa, kung tama ba yung pagkagawa or may mali sa pagkagawa. Kaya buksan natin, tanggalin natin. Ano yung throttle body nya mga sir, natanggal na natin. Ilang araw na itong nilinisan? Ilang araw na? Okay, titignan natin. Tanggalin natin yung mga sensor, tapos tatanggalin natin yung ano, manifold. Para ma-check natin kung ano yung ginawa. Okay, tanggalin natin yung tornilyo. Mukhang hindi naman yata ito tinanggal mga sir. Kasi kapag once na naglilinis tayo ng throttle body, matic po yan, dapat na tinatanggal itong mga sensor na to. At mararamdaman mo din dito kung tinanggal ba o hindi. Kasi yung intact or yung higpit ng tornilyo, kapag once na standard po yan, masikip na masikip, halos malulos rin nga yung tornilyo. Kapag tinanggal ito, talagang kinailangan ko pang pinukpok para lumuwag or magising yung tornilyong natutulog. At ito yung isa sa mga napansin ko kung bakit nagkukusa siyang ano or palyado, ganun. Hindi naman totaling palyado, kumbaga hindi lang nakatuno yung ano, yung air control. Meron din ako isang na-encounter dito na kapag ito ang nagkaroon ng problema, at kapag ito umiinit, matic problema, ECU. Kapag umiinit to, yung suksok mo yung sensor, yung socket, at uminit, kahit saglit mo lang ginamit, uminit, tapos namatay yung makina, isa na puputok yung 25 ampere na fuse, matic ECU. Pero pag tinanggal mo siya, magamit mo yung unit, mapapatakbo mo, titino pag tinanggal, matic ECU problema na. At dito sa motor na to, kung bakit nagwa-wild, kung mapapansin nyo itong ito yung bubuka, tapos lulubog, bubuka, lulubog. Kapag cold start,
bubukang kusa yan. Tataas yung minor. Kapag nyo sa click, unang start, tataas. Ito po yung trabaho, no? Ito yung lumulubog. Pero dito, sa motor na to, nag-stack up na lang. Hirap tanggalin. Nag-stack up na. Na dapat ito, kahit ganyan-ganyanin mo yan, aangat, lulubog, aangat, lulubog. Ito wala na. Stack up na siya. Kaya ito yung problema. Pero wag muna kayo kaagad bibili ng pisa kasi hindi nyo man kailangan bumili ng pisa. Ito, linis lang to. Siguro nung nilinisan to, hindi tinatanggal yung mga sensor, dapat tinatanggal yung para malinisan. Kasi pinapasok din ng alikabok to. Pero dito, nag-stack up na lang. Kaya mas maraming hangin na nahihigop ng makina compare sa gasolina. Kaya minsan namamatay, minsan nagwa-wild. Hindi nakatuloy yung AFR nya dahil sa throttle. Kaya ito yung gagawin natin. Siyempre, matik. Buksan din natin yung iba. Baka may problema pa yan. Pero automatic na ito yung problema nya. Kaya dapat kapag maglilinis kayo ng throttle body, tinatanggal nyo to. Nililinisan nyo rin to. Apply nyo ng langis. Kahit na kadampi-damping langis lang. Para mag-bounce-bounce yan. At yung spring yan sa loob, wag na wag nyong bibinatin para humaba. Wag nyong gagawin yun kasi hindi gagana. Mapapabili kayo ng bagong ganito. Yan, ito natanggal ko na. Ito yung tataas baba. Yan, kaya dapat ito nililinisan nyo rin. Ayan, madumi yung loob. Siguro nung nilinisan to, hindi tinanggal, gasolina yung ginamit. At yung dumi na pinanglinis, pumunta dito. Kaya nagkaroon siya ng pagka-stack up. Kaya nilinisan natin to uli. At itong spring na sinasabi ko na huwag nyong bibinatin ng sobra-sobra. Baka pag humaba, wala tayong mabilang ganito. Kasama yan sa buong throttle. Ito yung pinaka-importante. Spring na dapat wag nyong bibinatin. Binatin nyo kunting-kunti lang, pero yung sobra-sobra ng patataasin mo, hindi pwede yan. Yan, sure ball, yan ay problema niya mga sir. Tapos ito, i-check din natin yung awang nung throttle valve. Yung throttle valve yung sabi ko, ayan yung bumubuka. Siya yung nagdidikta ng hangin. Yan, bumubuka yan kapag nagtatatal ka. At si TPS naman yung magkukontrol. Para iba to sa ECU. Kung lalagyan ng mas maraming gas, ganun. Kaya tanggalan natin ito. Tagal ko yung throttle body at silipin nyo yung kung may awang yung throttle valve, yung bilog na yan. Sisilipin nyo yan kung may awang. Kapag wala naman, huwag nyo nang gagalawin ito mga sarap. Ito. Yan, sakto-sakto pa yan. Kaya ito lilinisan lang natin. Bali mali siguro yung pagkakalinis o hindi nilinisan ng mabuti. Na ito yung pinaka-importante. Yung ICB or auto choke. Kaya linisan natin ulit. Tapos mamaya pakita ko sa inyo yung pag bounce nyan. Kaya napaka-importante na lilinisan to. Okay, tapos ko na rin ang hugasan. At ayan, mayroon akong langis. Dahil yung mga goma na yan, dadampian natin ng langis. At yung dito, lalagyan din ng langis para mag-bounce yung pinaka ito nya. Yan, lagyan ng langis yung goma. Tapos ibabalik na natin yung manifold. Okay, nalagay ko na yung manifold at lalagyan natin na isusunod yung TPS at lalagyan natin ng langis ulit dito kasi dito yung goma. Ayan, nalagyan ko na siya ng langis at nilagay ko na yung goma. Huwag niyo kakalimutan yung goma para hindi siya sumingaw. At ilalagay ko yung TPS. Ayan, station natin. Lalagyan natin siya ng langis para suabe-suabe. Pasok na pasok. Ayan, tapos lagyan natin dito. Tapos testing natin. Ayan. Medyo bumabalik na pero kulang pa rin yan kapag kaganyan pa rin at hindi pa rin siya bumabalik kaagad. Lihain nyo ng 1,000 yung pinaka ilalim nito yung butas. Ayan, naliha ko na siya ng 1,000. Niliha ko yung ito yung sa butas. Tapos try natin. Yan, dapat nagbabounce yan, nagre-response kaagad yan.
Yung kayo na kasi stock up yan. Steady lang ganyan. Kahit galaw-galaw mo pa, hindi gumagalaw talaga. Ito, ayan na. Yan. Basta huwag yung nagagalawin yung spring kung sakali mga sira. Tingnan din. Yan. Kung mapapansin nyo, yung forma ng spring dapat ganyan. Ganyan dapat mga sira. At siyempre, lagyan nyo ng langis. Yan. Yan. Ibabalik na natin ito. At yung throttle body, ilalagay natin para matestingan natin. Ayan, nailagay ko na. Tapos ito mga sira, yung air control na screw na yan. Lagyan nyo ng langis habang binabalik nyo yan para hindi masira yung o-ring. Okay, balik ko muna. Ayan, nakakabit na. Yung throttle body, testing naman natin. Tataas, tapos dapat bababa yan ha. Yan. Tapos mag-adjust tayo, self-adjust. Kasi kapag may problema yung throttle body mo at gumagamit ka ng ISS, hindi gagana yan. Yan, tulad kanina. Start natin. Okay, hindi na siya nagwa-wild. Gusto na. Tapos yung battery 13.9, 13.8 standard na yan. Pero dapat nagpo-14 yan. Kaso nakadepende yan sa battery mo. Tapos patay natin uli. Pandali natin. Tataas. Bababa. Ayan, gumagana na. Yung kanina kasi walang ganon. Natataas bababa. Talagang wild na siya. Hindi taas baba. Ayan, smooth na. Hindi na siya nag-wild. Malamig na yung ulo nito. Ayan. Kaya kapag maglilinis ka ng throttle body, yung mga sensor na yan, hugasan nyo rin. Kahit basahin nyo ng gasolina yan, walang problema yan mga sir. Yan kagandahan kay Click. Hindi mo na kailangan pang i-adjust. Kahit na hindi mo i-reset, walang problema mga sir. Mapapaandar mo pa rin ang matino yan. Gusto na. Ganun lang gawin nyo mga sir kung sakaling nag-wild yung motor ninyo. Check nyo muna yung throttle body. Gusto na.